Isang oras na akong tulala, kakaisip kung itutuloy ko pa ba itong aking nadarama para sa'yo. Kasi minsan, naiisip ko, bakit ko pa pinapatagal ang damdaming walang pupuntahan? Bakit ko pa hinahayaang mahulog ako sa'yo ng tuluyan kung pwede ko namang ihinto na lang? Minsan naiisip ko kung tama pa nga ba ito. Minsan kasi pakiramdam ko nasasayang lang ang pagmamahal ko sa'yo. Marami akong iniwasang tao para lamang mapatunayan ko sa'yo kung gaano kita kagusto at kung gaano ako kasigurado sa'yo. Kahit minsan, ay natatakot na rin ako na baka sa aking paglayo sa iba ang siya mo ring paglayo sa akin, di ba? Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng iyong mga nakaw na tingin? Ano ba talaga ang nais mong iparating sa tuwing nakikita kong nakatingin ka sa akin? Hindi mo nga ako pinapansin pero palagi kang nagiiwan ng alaalang aking madadala hanggang sa aking panaginip. Hindi mo nga ako pinapansin pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Isang tingin mo lang at nahuhulog na naman ako. At kahit ilang beses kong sabihin sa aking sarili na ikaw ay hindi ko na dapat gustuhin dahil ang ibigin ka ay parang hindi naman angkop sa akin pero bakit ako ay bumabalik pa rin sa'yo? Bakit ikaw pa rin ang pinipili ng puso ko? Nasa kabila ng maraming pagpipilian, ikaw lang ang gusto kong makasama sa habang buhay. Ilang panalangin pa ba ang aking idudulog sa ating Ama upang ang pangarap kong ikaw ay makamtan na? Hindi mo ba talaga napapansin ng matagal ko ng tinatagong pagtingin? Hindi na ito isang lihim. Dahil alam na ng karamihan sa atin at hindi ako naniniwalang wala kang ideya. Napapansin kong napapansin mo na o baka tama nga ang aking hinala. Hindi mo binibigyan ng mali siya dahil ayaw mong magkamali ka. Pero para sa kaalaman mo sinta, may lihim na pagtingin ang pagtatama ng ating mga tingin. At sa oras na ito ay akin nang aaminin na 3 taon na simula nang ikaw ay aking gustuhin. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang hindi naman planadong damdamin at narito na ako sa punto na nandito lang ako para sa'yo. Hindi mo man alam, hindi mo man naririnig, hindi mo man nararamdaman pero ang totoo niyan, isa akong tagahanga ng iyong buhay. Isa akong taga-suporta, saan ka man makapunta, palagi akong papalakpak sa maliit mong panalo at patuloy pa hanggang sa iyong paglago. Huwag kang mag-alala, hindi ako sa'yo lalayo. Kahit ang agwat natin ay malayo, kahit ang estado ng buhay natin ay hindi pareho, kahit magkaiba ang ating mga plano, palagi mo sanang tandaan na nandito lang ako, tahimik na humahanga sa'yo. Sabi ko sa kanila, hindi kita itatago. Handa kong ipagsigawan kung gaano kita kagusto. Handa kong ibahagi kung anong nagustuhan ko sa'yo. Handa kitang ipagyabang sa karamihan. At sa kanila ay ipaalam kung ano ang natatangi mong katangian. Pero minsan, hindi rin maalis sa aking isipan. Ano kayang klase ng mundo mayroon sa tabi mo? Palagi kitang kinukwento. Palagi kong sinasabi sa ibang tao kung anong klase kang kapatid, kung anong klase kang anak, kung anong klase kang kaibigan. Sinasabi ko ang tungkol sa'yo base sa obserbasyon ko. Ang hindi ko lang alam kung anong klase kang kaibigan. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, ano kayang pakiramdam na mahalin ng isang tulad mo? Paano mo kaya ako kakausapin? Paano mo kaya ako titingnan? Paano ka kaya makikinig sa mga kwento kong walang laman pero napapatawa ka nito hanggang sumakit ang iyong tiyan? Ano kayang pakiramdam ng mahalin mo? Ganyan. Yan ang isa sa mga hiniling ko sa panalangin, na sana dumating ang araw na ako ay iyo ring mahalin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naunawaan na ang pagmamahal ay hindi dapat hinihingi. Hindi mo kailangan magmakaawa para ibigin ka dahil ang totoong pagmamahal, kahit abutin pa yan ng napakatagal na paghihintay kung para sa'yo yan,
hindi mo na kailangan gamitan ng ritual o kung ano man. Kung para sa'yo, darating yan. At kapag nagsimula ka ng magmahal, hindi mo kailangan maghintay ng kapalit. Dahil kapag ang pag-ibig ay binigay, hindi na dapat maghintay ng balik. Kaya ngayon, ang tangi kong hiling, nang maabot mo lahat ng iyong mithiin, magampanan mo lahat ng iyong tungkulin, magawa mo ang mga plano mong gawin at gusto ko. Hindi ako makahadlang dito. Kaya habang tayo ay naghihintay, at habang abala ka sa iyong buhay at hindi ka pa handang muling magmahal, ay hayaan mo sana ako. Ako na muna ang magmamahal sa ating dalawa. Na kahit hindi mo maibalik ay ayos lang, basta hindi mo ako mamahalin ng pilit. Dahil mas gugustuhin ko pang linggo-linggo mo akong hindi pansinin kaysa bigyan mo ako ng huwad na pagtingin. Alam kong mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo, pero hindi ko ito hahayaang gamitin mo para paglaruan mo lang ako. Hindi ko na hahayaang maulit muli na maranasan ang isang pag-ibig na kasinungalingan, na sa kabila ng aking pagiging totoo ay siya ring pagbigay sa akin ng di siguradong motibo. At kung muli mong makikilala ang pag-ibig, sana pangalan ko ang makita mo rito. At kung sakaling muli kang magmamahal, tandaan mo sanang ako ay nandito lang, naghihintay. Ilang taon na ang nakakaraan. Tandaan mong may isang ako na handang suungin ang malalaking alon, ang malalakas na ulan at matataas na baha upang isang tawag mo lang ay agad kitang mapuntahan. Kaya aking sinta, Ginoong aking minamahal, kung dumating ang araw na sa wakas ay makita mo ako, huwag kang matakot na mahalin ako ng buo. Huwag kang mangangamba na magtiwala, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang pag-ibig na pinakapayapa, ang pag-ibig na hinahanap-hanap ng madla dahil sabi nga nila, pagdating sa taong mahal mo, ang pinakamabuti ang ibibigay mo. Kaya narito, ang pag-ibig na puro at sigurado. Hindi ako mangangakong hindi kita masasaktan. Hindi ko maipapangakong ibibigay ko lahat ng iyong kailangan. Hindi ko masasabing mawawala ang mga away. Dahil hindi ako perpekto. At katulad mo, may mga pagkukulang din ako. Pero umasa ka. Hanggat tayo ay may hininga, hanggat tayo ay may lakas pa, umabot man na ang buhok natin ay pumuti na at ang tuhod ay mahina na, ay palagi kong ipaparamdam sa'yo, sinta. Mahal kita.